Ano ang kahulugan ng pakikipag-isa kay Kristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si R.C. Chan, Bani Maltezo, Villafe, Rosario. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayong araw ay Union with Christ. Union, pakikipag-isa. Union with Christ is the believer's spiritual and covenantal union with Jesus, through which all blessings of salvation flow. By faith in the Spirit, we are in Christ. Christ is in us, sharing in His life, death, resurrection, and glory, receiving justification, adoption, sanctification, and glorification. Alam ko po maraming mga words dito na mahirap intindihin. Pero kapag matagal na po, kung yung iba sa inyo na matagal na dito sa mga devotions natin, familiar na tayo sa mga ganyang salita. Yung verse po natin ngayon ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Ang pinaka-importante po na dapat nating maunawaan dito ay yung salitang union. Dito sa devotion natin na ito, isipin nyo, union, pakikipag-isa kay Kristo. Sabi po rito sa 1 Corinthians 6:17, "But whoever is united with the Lord," kahit sino daw sa atin, no, na mananampalataya, "is one with Him in spirit." Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Ibig sabihin po, we are one with Christ. Si Jesus, tsaka tayo, united, union. Para pong mag-asawa, no, yung lalaki at babae, hindi naman literal na isa na lang sila eh. Dalawa pa rin sila, but they are united. They count as one. Kumbaga, meron na silang conjugal, relationship. They are one. Yun po yung ibig sabihin ng union. Kaya nga yung marriage, tinatawag din nating union. Whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Si Jesus po ay nasa sa atin at tayo ay nasa kay Kristo and we are united with Christ. Gaano po kahalaga yan? Alam niyo po, kapag hindi natin naintindihan yung union with Christ, hindi natin maintindihan yung salvation, yung kaligtasan natin. So, ito po yung katuruan natin ngayong araw, union of believers with Christ. Number 1 po, we died. Kung ikaw ay nasa kay Kristo, si Kristo ay namatay sa krus, tayo rin ay namatay na sa krus. We died. Were buried and were raised with Christ. Ito po ay mababasa nyo sa maraming mga sulat ni Apostol Pablo. Halimbawa po sa Romans chapter 6 verse 5, "For if we have been united with Him in death, like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His." Sa Tagalog po, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya, or kaisa niya, naging kaisa. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, kung si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kasama na tayo doong namatay. Yung dati nating pagkatao namatay na. Yung dati nating ugali namatay na. Kaya nga pag ikaw na kay Kristo, patay na yung dati mong pagkatao. Nilibing na. At nabuhay maguli, nagkaroon ka ng bagong pagkatao. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, di ba? If anyone is in Christ, ibig sabihin nakipag-union, nakipag-isa kay Kristo, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Mag-pause muna tayo mga kapatid. Ikaw, ako, lahat tayo. Nasaan ka man dako, no? Tingnan mo yung sarili mo muna. Tingnan mo katabi mo, yung asawa mo tulog pa, yung mga tao sa paligid mo na mananampalataya. They are one with Christ. They are new creation in Christ. Meron silang bagong identity. Meron kang bagong identity. We died, we were buried, and we were raised with Christ. Namatay na tayo sa dati nating pagkatao. Nilibing na. Huwag na nating hukayin pa yung dati nating pag-uugali at ibalik pa sa ngayon. Huwag na nating ibalik pa yung mga dati nating attitude, dati nating pananaw.
nag-mature na tayo, meron na tayong mga bagong wisdom, bagong katotohanan na natutunan sa Biblia na dapat pinapamuhay natin ngayon. So sabi rito, we were raised with Christ. Nung namatay yung dati nating pagkatao at nagkaroon tayo ng bagong pagkatao, yung bago nating pagkatao, ito na yung pagkatao ni Kristo. At ito na yung hinuhubog ng Diyos upang maging katulad ni Kristo. Yan po ang plano talaga ng Diyos sa atin, maging katulad ni Kristo, Christ-likeness. Kaya po ang goal mo sa buhay ay maging katulad ni Kristo. Magsalita kung paano magsalita si Kristo, lumakad kung paano lumakad si Kristo, magmahal kung paano magmahal si Kristo. Si Kristo po yung ating model. Kaya ganun po kalaga yung union with Christ eh. Yung luma nating pagkatao namatay, nagkaroon tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao. Yun po yung pagkatao ni Kristo. We are new creation in Christ. Pangalawa po, we are recipients of all God's blessings. Alam niyo po ba na tayo ang tagapagmana ng lahat ng mga biyaya ng Diyos? Kagaya ng biyaya ng kaligtasan, biyaya ng buhay na walang hanggan. Actually, walang blessings na ipagkakait sa atin ng Diyos. Kahit physical, material, kasama yan. Kaya nga mababasa nyo sa Romans chapter 8, verse 16 and 17, na kahit yung mga spiritual and material blessings, all the blessings, all of creation, mamanahin natin. Sapagkat kung ano yung minamana ni Jesus, kung ano yung pagmamayari ni Jesus, pagmamayari din natin. Jesus owns all of creation. Kaya tayo bilang kapwa at tagapagmana ni Kristo, we are one with Christ, tayo rin ang magmamana ng buong creation. Kaya po, sa ngayon, hindi tayo tumatanggap ng maraming blessings sa Panginoon materially because we are not prepared. Sometimes kasi yung blessings ng Diyos kapag nasa atin na, minsan nami-misuse natin eh. Minsan napapalayo pa tayo sa Diyos. Kasi yung katawan natin, nandito pa sa makasalanang katawan. Minsan yung blessing, ginagawa nating curse, ginagawa nating sumpa. Kaya, ang tinatanggap natin ngayon, all of the spiritual blessings and some of the material blessings. Pero darating po yung time na kapag kung ikaw, good steward ng Panginoon, mabuti ang katiwala, of course, pagpapalain ka ng Panginoon, pagkakatiwalaan ka ng marami. Sabi ng ang Biblia, ang mapapagkatiwalaan sa kaunti ay mapapagkatiwalaan sa marami. In the future, sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, pag nagkaroon na tayo ng resurrected body, perfect na tayo, hindi na tayo nagkakasala, doon ipapamana sa atin lahat. No? Doon natin ma-experience yung fullness of God's blessings in terms of spiritual and physical material blessings. So tanda natin, we are recipients of all God's blessings. Bakit? Kasi nakay Kristo na tayo eh. Kung si Kristo nag-iisang anak ng Diyos, tayo ay inampon kasama ni Kristo, all the blessings talaga nakareserve yan sa atin. Dahil tayo na kay Kristo. Number 3, we are eternally loved and secure in Christ. Walang hanggan tayong iniibig ng Diyos at secure tayo sa pagmamahal ng Diyos. Hindi na natin kailangan maging insecure pa. Alam niyo po, sa pagmamahal ng tao, madalas nagiging insecure tayo eh. Tingin natin dun sa mga taong nasa paligid natin, mamahalin pa ba ako nito? Pag nagkasala ako, mamahalin pa ba ako nito? Pag tumanda na ako, pag kumulubot na yung mukha ko, mamahalin pa ba? Minsan ay insecure tayo. Pero yung pagmamahal ng Diyos, hindi yan nakadepende sa iyo at sa akin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay nakadepende kay Kristo. Kung paanong minamahal ng Diyos Ama ang anak, ganun din tayo minamahal ng Diyos. Secure. Eternally secure. Eternally loved by God. Kaya po mga kapatid, sa totoo lang, wala man tayong pagmamalaki sa Diyos. Wala namang kamahal-mahal sa atin eh. Lahat tayo pare-parehong makasalanan. Kung ikukumpara tayo kay Jesus sa tunay na anak ng Diyos, nag-iisang anak ng Diyos, wala tayong kalaban-laban, no? Pero dahil tayo ay na kay Kristo, we are united with Christ. Kung papaanong minamahal ng Diyos Ama ang anak, ganun kanya minamahal. Ibaon mo yan sa puso't isipan mo. Because of our union with Jesus. Because of our union with Jesus. God loves you eternally. Walang hanggang pag-ibig. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1, praise God for your eternal peace
and security. Because you are in Christ. Dahil ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay merong walang hanggang kapayapaan at walang hanggang kasiguraduhan na ikaw nga ay ligtas at makakasama mo ang Diyos magpakailanman. That's number 1. Hindi mawawala ang iyong status bilang isang mananampalataya na ligtas kapag ikaw ay nakay Kristo. Pangalawa po, prepare to be identified with Christ at all times. Maging handa po tayo na ma-identify. Ano po ibig sabihin ng ma-identify? Huwag kang maging closet Christian. Or yung pagka-Kristiyano mo, parang hinuhubad mo ba? Nandun lang sa aparador. Susuotin mo lang siya pag linggo. Mga kapatid, hindi tayo ikinahiya ng Panginoong Jesucristo nung siya'y napako sa krus. Hindi tayo ikinahiya ng Panginoon nung tinawag niya tayong kanyang mga kapatid. Hindi tayo ikinahiya ng Panginoon sa kahit anong oras, sa kahit anong sitwasyon. Kaya nararapat rin lang na hindi natin ikahiya ang ating Panginoong Jesucristo. We have to be identified. We have to be identified as followers of Jesus. Kaya pinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, kung hindi ka kilala ng mga tao sa opisina mo na ikaw ay Kristiyano, start introducing yourself as someone who follow, as someone who obey Jesus. Pakilala mo yung sarili mo na may takot sa Panginoon. Huwag kang maging closet Christian. Sa eskwelahan, pangalandakan mo, Kristiyano ka. Hindi naman sa pride o pagmamayabang, kundi gusto mong ma-impluwensyahan sila. Gusto mong maipakita na mahal mo si Jesus. Gusto mong ma-identify ka bilang isang Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Because that's your new identity. You died with Christ, buried with Him, and resurrected in Christ. Kaya yung identity mo kay Jesus, hindi siya something hinuhubad to sinusuot ulit sa araw ng linggo. Dala-dala mo siya every day. You bear the name of Christ all the time. So be identified as a follower of Jesus. Pangatlo po, pray for more of God's blessings and to become a faithful steward. Burahin natin to, no? So, ipinapanalangin natin na maging mabuting katiwala tayo. Kasi alam niyo po, lahat po ng pagpapala dumadaloy sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. All the blessings of heaven, dumadalo yon kay Jesus patungo sa atin. Wala tayong matatanggap na blessings kung hindi dadalo yan kay Jesus. Alam niyo po, yung krus ng Panginoong Jesucristo, diyan bumubulwak, umaagos yung biyaya ng Diyos. Diyan umagos, bumulwak yung kaligtasan na tinamasa natin. Diyan umagos yung kapatawaran ng kasalanan na naghugas sa atin at naglinis sa atin sa harapan ng Diyos. Wala pong blessing na ipagkakait sa atin ng Diyos. Sabi nga rito sa Romans chapter 8, tingnan natin, verse 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak. Si God, binigay na yung anak niya si Jesus para sa atin. Kundi ibinigay dahil sa ating lahat, ibinigay na eh. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng bagay? Bakit hindi? Bakit pa pagkakaitan tayo ng Diyos, binigay niya na nga yung anak niya? Just imagine that. Kaya, recipient talaga tayo ng blessings ng Panginoon. Ang kailangan lang nating gawin, manalangin sa Diyos, Lord, huwag mo muna akong i-bless kung hindi ako prepared. Huwag mo muna akong i-bless, Lord God, ng mga material blessings kung hindi ako magiging mabuting katiwala. Kasi baka mamaya, yung blessings mo, gawin ko lang sumpa, mapalayo pa ako sa'yo. Of course, yung spiritual blessings, nandun na yun eh. No? Niligtas ka ng Panginoon, you were forgiven, God gave His Spirit, pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. But when it comes to material blessings, no, dalangin natin sa Panginoon, Lord, gawin niyo po akong good steward muna. Mabuting katiwala muna bago niyo ako pagpalain. Something you need to pray for. Something we need to pray for. Para po sa ating discussion, how does the truth that we are united with Christ in His life, death, resurrection, and glory shape the way you see your identity today? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for uniting me to Christ by your Spirit. Because I am in Christ and Christ is in me, I no longer live for myself.
but by faith in Christ, who gave himself for me. Keep me mindful that every blessing flows from my union with Christ. Father, thank you for the promise that you will not withhold any of your blessings. Please make me a good steward. Make me a channel of your blessings. Strengthen me to abide in Jesus daily until I see Christ face to face. In Jesus' precious name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sir Hubert na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.